kinansela raw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga lakad ngayong araw. Ito'y para bigyang daan at i-monitor ang pagtitipon na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Kinansela rin ngayong araw ng Malacanang ang pasok ng mga workers nito. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula kay Crisa Lopez. Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kanyang scheduled events nitong umaga, kasunod ng hindi idineklarang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa nagbabadyang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Bagkus, mahigpit na binantayan ni Pangulong Marcos ang mga kaganapan sa EDSA People Power Monument. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Atty. Claire Castro, inirerespeto ng Pangulo ang freedom of expression sa pagsasagawa ng INC ng kilos protesta. Ngunit nilinaw rin ng opisyal na hindi nirerespeto ng Pangulo ang mga pang-aabusong akibat nito, partikular daw para sa mga manggagawang naabala sa kanilang trabaho at naipit sa sobrang traffic sa kalsada. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Minabuti raw ng Pangulo na kanselahin ang morning events niya para tignan ang epekto ng biglaang rally ng INC. Giit ni Castro, hindi lamang ang mga normal na commuter ang maapektuhan sa pangyayari, kundi maging ang serbisyo ng mga pampubliko at pribadong ospital. Binigyang diin din niya ang karapatan sa due process na ibinibigay kay Senator Marcoleta. Sa rally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage, naapektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Tutol ang INC sa pag-aresto kay Marcoleta dahil sa kasong plunder dahil sa 75 million pesos campaign donation. Pahayag ni Castro, galing na mismo kay Marcoleta ang pagtanggap niya ng 75 million na donasyon na hindi naman umano galing sa pondo ng taong bayan. Paliwanag ng opisyal kaugnay sa plunder case, pumapasok sa ill-gotten wealth ang mga pagtanggap ng komisyon, porsyento, gift, share, kickback mula sa sinumang government contractor o entity. 25 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system. Mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol. Hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap. Ilang empleyado rin ng Malacanang ang maagang pinauwi habang nagbabantay ang Pangulo sa sitwasyon. Binigyang diin naman ni Filipino Duna TL Chairman Emeritus Dr. Antonio Guisha na ang pagtatanggol sa due process ay hindi nangangahulugang pagtatanggol sa maling gawain. Anya, ang anumang akusasyon ay dapat resolbahin ng hukuman batay sa ebidensya at hindi sa social media, impluwensyang pampolitika o opinyon ng publiko. Kasabay nito, iginiit niya na pinangangalagaan ng saligang batas ang kalayaan sa pananampalataya, ang paghihiwalay ng simbahan at estado at ang pantay na pagpapatupad ng batas. Kaugnay naman ang usapin sa permit, sinabi ni Dr. Guisha na hindi ito simpleng red tape lamang. Anya, mahalaga ang permit bilang mekanismo upang matiyak ang maayos na koordinasyon, seguridad at pamamahala ng trapiko, nang sa gayon ay mapangalagaan ang kapakanan ng nakararami. Binigyang diin din niya na ang tunay na issue ay hindi kung may karapatan ng Iglesia ni Cristo na ipahayag ang kanilang paninindigan dahil malinaw anyang pinoprotektahan ito ng konstitusyon. Ang mahalagang tanong anya ay kung sa paggamit ng karapatang iyon ay naigalang din ang karapatan ng milyong-milyong iba pang Pilipinong maaaring maapektuhan kahit wala silang kinalaman sa naturang usapin. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.